Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe sa Yamity Story. Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng gubat, may isang dalaga na nagngangalang Alena. Siya ay may mahabang itim na buhok, puting balat, at mga mata na tila kay liwanag sa gabi. Gaya ng maraming dalaga, si Alena ay may pinapangarap, isang malaking pag-ibig. Ngunit sa kanyang kaso, ang kanyang pinapangarap ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay umiibig sa si Marco, ang pinakamagandang binata sa bayan. Si Marco ay isang mag-aaral ng sining. Siya ay puno ng buhay at pangarap, at ang kanyang mga ngiti ay tila sinag ng araw na nagbibigay ng liwanag sa paligid. Ngunit si Alena ay may isang malaking lihim na hindi niya matanggap, siya ay isang aswang. Isang nilalang na isinumpa sa kadiliman, na umaakyat sa mga puno ng gabi at naglalakbay sa mga lahok ng gubat. Sa araw, siya ay isang simpleng dalaga na nag-aalaga ng mga hayop, nagluluto ng mga masarap na pagkain para sa kanyang pamilya, at nag-aalaga sa mga bulaklak ng kanyang hardin. Sa mga araw nang siya ay nagtatrabaho sa kanyang hardin, lagi niyang nakikita si Marco na tumutulong sa kanyang mga kaibigan. Nakatayo si Alena sa kanyang bintana, namamangha sa mga galaw ni Marco habang siya ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Madalas niyang pinapangarap na makalapit sa kanya, ngunit sa bawat hakbang na nais niyang gawin, tila may hadlang na humahadlang sa kanya, ang takot na baka malaman ni Marco ang kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas at maliwanag sa langit, nagdesisyon si Alena na sumubok na makipag-ugnayan kay Marco. Sa kanyang puso, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi para manakit, kundi upang ipakita ang kanyang totoong sarili. Bago mag-midnight, siya ay umalis sa kanyang tahanan, nagbihis ng puting damit na tila kalinisan at liwanag. Ang mga bituin ay kumikindat, tila nag-uudyok sa kanya na ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Lumakad siya patungo sa gubat, ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng lupa. Minsan, siya ay napahinto sa isang malaking puno, tinagilid ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Sana, makilala mo ako, Marco, bulong niya. Sana, mapansin mo ako kahit sa isang pagkakataon. Habang siya ay naglalakad sa ilalim ng mga bituin, nahadyap ng kanyang mata ang isang liwanag. Nagtitipon ang mga tao sa gitna ng gubat, ibang-iba ang pakiramdam mula sa kanyang mundo. Maraming nakangiting mukha, at sa gitna ng mga ito ay si Marco, abala sa pag-awit. Naramdaman ni Alena ang tibok ng kanyang puso na mas bumilis, tila ba ito ay naglalakbay sa kanyang mga ugat. Lumapit siya ng bahagya ngunit nahirapan siyang kumilos. Bawat hakbang ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nakita siya ni Marco, at sa pamamagitan ng kanyang mata, nakilala siya kahit sa dilim. Alena, tawag ni Marco, halos hindi siya makapaniwala. Bakit nandito ka? Napasorpresa siya na may isang taong nakatingin sa kanya sa AKA ng mga tao. Aling Alena, ang dalagang nag-aalaga ng mga bulaklak. Kinuha niya ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito, ramdam ni Alena na ang takot at pangamba ay unti-unting nahuhulog. Ngunit sa ilalim ng liwanag, natakot si Alena na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Dapat mong malaman, Marco, na ako ay hindi katulad ng iba. May isa akong lihim na kailangang malaman mo, mabilis na sabi ni Alena. Ang kanyang tinig ay naguguluhan, ngunit sa puso ni Marco, wala siyang pakialam. Anuman ang iyong pinagdadaanan, Alena, handa akong makinig. Dahan-daang nahulog ang isang patak ng luha mula sa mga mata ni Alena. Alam niyong kasing anong bigat ang dinadala niya. Aswang ako, nalulumbay sa likod ng mga anino. Hindi ko maipakita ang aking tunay na nararamdaman dahil sa takot sa nakita ng iba. Sa kabila ng mga pagkakaiba natin, gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit sa halip na takot, ang nakita ni Marco ay lungkot. Gusto niyang yakapin si Alena, ngunit may mga paakit sa kanyang puso na hindi niya maintindihan.
Alena, hindi ko alam kung ano ang aswang, pero nakikita ko ang ganda sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay puno ng pag-ibig at liwanag. Dito natanto ni Alena na hindi siya nag-iisa at na ang pag-ibig ay wala sa anyo kundi sa laman at damdamin. Kahit na siya ay aswang, siya'y may kakayahang umibig at makagawa ng mabuti. Kinabukasan ay nagdesisyon si Alena na yakapin ang kanyang pagkatao at ipaglaban ang pagmamahal sa isang mundong puno ng mga pagkakaiba. Mula sa kanilang pag-uusap, unti-unting nakilala si Alena ng mga tao. Natutunan ng bayan na hindi lahat ng aswang ay masama. Si Alena ay naging simbolo ng pag-ibig na lampas sa takot. Magkasama silang naglakbay ni Marco, nagbigay inspirasyon sa ibang tao, at nagpatuloy sa kanilang kwentong puno ng pag-ibig sa kabila ng unos at pagsubok. At sa takip-silim ng bawat araw, nakatanim sa kanilang puso ang isang pangako, na kahit ano pang pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay laging makakatagpo ng liwanag sa pinakamasalimuot na kadiliman. Matapos ang kanilang kaakit-akit na pag-uusap sa gitna ng gubat, unti-unting naging mas matatag ang relasyon ni Alena at Marco. Sa kabila ng kanilang kakaibang pagkakaiba, si Alena bilang isang aswang at si Marco bilang isang normal na binata, natutunan nilang yakapin ang isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng inspirasyon sa buong bayan, at unti-unti, nagsimulang magbago ang pananaw ng kanilang mga kapitbahay sa mga aswang. Subalit, hindi naging madali ang lahat. Sa isang malamig na gabi, habang naglalakad si Alena pauwi mula sa isang pagtitipon kasama si Marco, narinig nila ang mga bulungan mula sa likod ng isang puno. May grupo ng mga tao na nag-uusap, at sa kanilang tono, tila may nag-uudyok na mga plano laban kay Alena. Agad na nakaramdam si Alena ng takot. Marco, kailangan nating umalis dito, mahinang bulong niya. Ngunit hindi na ito nakaligtas sa mga tainga ng nakikinig sa likuran. Isang lalaki ang lumapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at pagkabahala. Ikaw ba yan, Alena? Ang aswang na kasalukuyang nakikipagtagpo kay Marco. Dapat ka nang mawala dito. Mali po ang iniisip ninyo. Hindi siya masama. Ipinagtanggol ni Marco, subalit ang kanyang mga salita ay tila walang epekto. Ang mga tao sa bayan ay nagtataguyod ng takot at galit laban sa mga aswang, at si Alena ang naging pangunahing target dahil sa kanyang kakaibang relasyon kay Marco. Dahil sa mga pangyayaring iyon, nagpasya si Alena na lumayo sa bayan upang hindi na makasama pa si Marco sa mga problemang dulot ng kanyang pagkatao. Hindi ko nais na maging dahilan ng anumang sakit o problema sa iyo, Marco. Kailangan mong lumayo mula sa akin, luhaang sabi ni Alena. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang takot at galit ng mga tao. Mas mabuti nang hindi na tayo magkita. Hindi, Alena, hindi ako aalis, matigas na sagot ni Marco. Ipinaglaban mo ang iyong sarili, at handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan. Gusto ko na makasama ka. Anuman ang maaaring mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Ngunit sa loob ni Alena, alam niyang hindi siya makakabawi sa mga kilos ng mga tao. Sa takot na makita pang saktan si Marco, napilitan siyang lumisan at umuwi. Habang naglalakad siya pauwi, ang mga alaala ng kanilang mga sandali ay bumalot sa kanya. Sobrang sakit ang dala nito. Ang kanyang puso ay naglalaban sa diwa ng kanyang pagiging aswang at sa pagnanais na makasama si Marco. Makaraan ang ilang linggo, nagpasya si Marco na ipaglaban si Alena. Nagtipon siya ng ilang mga kaibigan upang makipag-usap sa mga tao sa bayan tungkol sa katotohanan ng mga aswang. Hindi po lahat ng aswang ay masama. Si Alena ay may mabuting puso, at hindi siya nararapat na husgahan batay sa kanyang anyo, aniya sa harap ng mga tao. Maraming tao ang naging maiinit ang kanilang damdamin, ngunit may mga nakikinig din sa kanya. Sa ganitong paraan, unti-unting nakuha ni Marco ang kanilang atensyon, at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Sinabi niya ang tunay na kwento ni Alena, kung paano siya nag-alaga ng bayan, kung gaano siya kabait,
at paano siya nagbigay inspirasyon sa mga tao. Habang nagkakausap ang mga tao sa bayan, nakaramdam si Alena ng pag-asa. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang pag-ibig ni Marco ay nagbigay ng liwanag sa kanyang kadiliman. Habang naglalakad siya sa gubat patungo sa kanilang bayan, nagdesisyon siyang ipaglaban din ang kanyang sarili. Sa kanyang pagdating sa bayan, nakita niya ang maraming tao na nakabuo sa gitna ng plaza. Isang himig ng pag-uusap at pagdebate ang umuuso. Naroon si Marco, at nang makita siyang lumapit, ang ngiti sa kanyang mukha ay nagbigay inspirasyon sa kanya na ituloy ang laban. Alena, tawag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nandito ka na, ipinaglaban kita, kailangan mong ipakita sa kanila ang iyong pagkatao. Bakit, Marco? Paano kung masaktan kita? Halanghabog ni Alena, ang takot ay bumabalot sa kanyang isip. Kung talagang mahal mo ako, ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na anyo at ang liwanag na nasa loob mo, sagot ni Marco, puno ng determinasyon sa kanyang mata. Ipinaglalaban nating dalawa ang pagmamahal natin. Matapos ang mga pampasigla na salita ni Marco, dahan daw ang humarap si Alena sa mga tao. Narito ako, aswang ako, pero ito ay hindi hadlang upang maging mabuti. Ipinapangako kung hindi ko hahayaan na maapektuhan ang aking pagmamahal at pagkakaibigan. Ipinaglalaban ko ang aking sariling pagkatao at ang karapatang magmahal. Nagsimula ang mga bulungan sa gitna ng bayan, may mga tumutol, ngunit mayroon ding mga nakikinig. Nakaramdam ng takot ang mga tao, ngunit unti-unti, ang kanilang mga puso ay nagbukas sa posibilidad ng bagong simula. Ang ilan sa kanila ay iniisip ang mga mabubuting bagay na nagawa ni Alena, at unti-unting nawawala ang takot. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan ang bayan na palakasin ang kanilang samahan at intindihin ang isa't isa. Si Alena at Marco ay naging simbolo ng pag-ibig na kayang tumawid sa mga hadlang, at unti-unting nabura ang takot at pangarap ng mga tao sa bayan. Ang pagmamahalan nila ay hindi lamang nagpabago sa kanilang sariling mundo, kundi nagbigay ng bagong pag-asa para sa lahat. Ang bayan ay naging mas bukas, mas mapagpatawad, at mas mapagmahal. Sa paglipas ng panahon, si Alena ay naging isa sa mga pinuno ng bayan, kasama si Marco. Sama-sama nilang ipinaglaban ang katarungan at pagkakapantay-pantay, na nagbigay ng maliwanag na landas para sa mga susunod na henerasyon. At sa kadilimang naging bahagi ng kanilang kwento, nahanap nila ang tunay na liwanag, isang pag-ibig na hindi kailanman matitinag, anuman ang pagsubok na darating. Matapos ang mga pagbabagong naganap sa bayan, naging simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan sina Alena at Marco. Ngunit, sa likod ng kanilang tagumpay, may mga tao pa ring ayaw tumanggap ng mga aswang sa kanilang komunidad. Isa sa kanila ay si Greg, isang kilalang leader sa bayan na may mahigpit na paniniwala laban sa mga nilalang na hindi tulad ng mga tao. Isang araw, nagdaos ang bayan ng isang malaking kapistahan upang ipagdiwang ang pagkakaisa. Puno ng mga tao ang plaza, at makikita ang mga hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Si Alena at Marco naman ay ipinagmamalaki na nangangasiwa sa mga activities, kasama ang kanilang mga bagong kaibigan, sina Lila at Arnel. Si Lila ay isang guro na gumugugol ng his oras upang matulungan ang mga bata, kahit pa siya ay isa ring aswang. Naging matalik na kaibigan siya ni Alena at kalakip na nagtutulungan sila upang ipaalam sa bayan ang kabutihan ng mga aswang. Si Arnel, sa kabilang banda, ay isang artisan na gamitin ang kanyang sining upang ipakita ang tunay at magandang katangian ng mga aswang sa kanilang mga likha. Ngunit sa gitna ng kasayahan, si Greg ay nag-organisa ng isang rally sa paligid ng bayan, nagdala siya ng mga tagasunod na nagsulong ng kanilang pagkontra sa mga aswang. Hindi natin dapat pabayaan ang ating bayan sa mga aswang na ito. Sigaw ni Greg habang hawak ang isang placard. Dapat tayong manindigan para sa ating mga anak at para sa ating tradisyon.
Habang nagiging mas mainit ang debate, napansin ni Elena na may mga tao sa paligid na nahahati ang kanilang opinyon. Ang ibang tao ay naniniwala na makabubuti para sa bayan ang pagkakaroon ng mga kasamang aswang, habang ang iba ay naiwan sa takot at prehuwisyo na itinuro sa kanila. Marco, sabi ni Elena habang tila naiinip sa gitna ng kaguluhan, kung hindi tayo makikipag-usap kay Greg, paano natin maipaliwanag ang aming magandang layunin? Kailangan natin siyang kausapin. Isa-isang lumapit sina Elena at Marco kay Greg. Greg, nandito kami upang makipag-usap, sabi ni Marco. Gusto naming ipakita sa iyo ang mga kabutihan ng mga aswang at kung paano kami makakatulong sa bayan. Ngunit, hindi interesado si Greg. Walang kabuluhan ang sasabihin ninyo. Kailangan mo munang ipakita ang inyong katapatan bago ako makinig, sagot nito na puno ng pagdududa. Nakita ni Lila ang pangyayari mula sa malayo at nagpasya ng lumapit. Greg, kami ay narito upang makipag-usap. Huwag tayong magsalita batay sa takot at hindi pagkakaintindihan. Narito kami upang magsimula ng isang bagong kwento para sa bayan, paliwanag ni Lila. Naging mainit ang sitwasyon, ngunit sa kabila ng tensyon, may mga tao rin na nagpakita ng suporta kina Elena at Marco. Si Arnel, gamit ang kanyang talento, ay nagdala ng isang mural na ipinapakita ang pagiging konektado ng lahat ng nilalang, tao man o aswang. Tulong-tulong tayo upang lumikha ng mas magandang kinabukasan, aniya sa mga tao. Dahil sa visual na pagsisikap ni Arnel, unti-unting umusbong ang mga damdaming tila napapansin. May mga tao na nagtanong at nag-usap tungkol sa kanilang takot at kinakabahan na nararamdaman, at unti-unting naisip ang mas makabubuti kung magkakaroon ng pagkakataon ng lahat upang makilala ang isa't isa. Minsan kailangan nating makita ang kabutihan sa bawat isa, may pagkakaiba man tayo, dagdag ni Lila. Ang tunay na yaman ng sining at kultura ng bayan ay nagmumula sa mga kwento at karanasan ng bawat isa sa atin. Sa harap ng mga tao, nagpasya si Greg na tumahimik at pumikit sa mga nawawalang pagkakataon sa pagpapalitan ng opinyon. Ngunit may mga tao pa rin na nag-aral sa kanya sa mga kabutihan ng pagkakaiba at pagkakaintindihan, dala ng mga kwento ni Elena at Lila. Nakatulong ang mga kwento ng pagkakaibigan at pagmamahalan na nagsanib sa pagbuo ng isang mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nabawasan ang takot at panghuhusga, at nagpatuloy ang bayan sa kanilang pagkakaisa. Si Greg ay nagbago ng kanyang isip, at natutunan itong yakapin ang pagkakaiba. Nagsimula siyang makipagtulungan kina Elena, Marco, Lila, at Arnel upang ipakita ang tunay na kagandahan ng bayan. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin ng isang masayang kapistahan, kanilang pinagsama-sama ang mga kasanayan at talento, higit pa sa sarili nilang pagkatao, at bumuo ng isang bagong kwento, isang kwento ng tiyanak na naging bayani, isang kwento ng mga aswang na may kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang bayan. At sa mga susunod na taon, ang bayan ay umunlad, ang mga tao ay naging mas bukas at mas mapagpantay-pantay. Sa wakas, nahanap nila ang liwanag sa kadilimang dulot ng takot, at tinanggap nila ang kanilang pagkakaiba bilang yaman ng kanilang komunidad. Lumipas ang ilang taon mula nang nagsimula ang pagbabago sa bayan, at unti-unting nangyaring mas makahulugan ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa gitna ng pag-unlad, may bagong tao na lumitaw sa bayan, si Elena, isang estranghero na may kasaysayan mula sa malalayong lupain. Siya ay isang healer at may kakayahang makapag-ugnay sa mga espiritu ng kalikasan. Isang araw, nagpunta si Elena sa bayan upang makilala ang mga tao at ipahayag ang kanyang layunin na makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng pagpapagaling. Nais kong tumulong at ipakita sa inyo ang kagandahan ng kalikasan at koneksyon ng lahat ng nilalang, sabi ni Elena habang nakatayo sa gitna ng plaza. May mga kaalaman ako sa mga herbal na gamot at therapy upang makatulong sa pagbuo ng mas malakas na komunidad. Sa simula, ang ilan ay nag-alinlangan kay Elena,
ngunit si Elena at Marco, kasabay sina Lila at Arnel, ay agad na tinanggap ang kanyang mga ideya. Tama ka, Elena, mas kailangan ng bayan ang mga kagamitang natural upang magpatuloy ang ating ilan pang proyekto. Magtulungan tayo, sabi ni Elena, nag-aalab ang kanyang puso sa ideya ng bagong kaalaman. Habang nag-uusap ang grupo, biglang napansin ni Arnel si Greg na malayo at tila nag-iisip. Lumapit siya rito at nagtanong, alam mo bang ano ang iniisip mo, Greg? Nakatayo ka rito na parang may pasanin. Sa totoo lang, nanghihina ako sa mga responsibilidad bilang leader, sagot ni Greg. May mga tao pa rin sa bayan na hindi pa rin natututo at naiwan sa takot. Ang mga pagbabago ay mas mabagal kaysa inaasahan ko. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nandito si Elena, tugon ni Arnel. Makakatulong siya sa atin, hindi lamang sa pagpapagaling kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga takot ng mga tao. Bumalik si Arnel kasama si Greg sa grupo, at ang kanilang pag-uusap ay umusbong sa isang mas malalim na debate tungkol sa mga takot na patuloy na bumabalot sa ilang tao. Nilapitan ni Elena ang grupo at nagtanong, paano natin maipapahayag ang mga kabutihan ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa sa iba pang mga tao na maaaring natatakot pa rin. Naisip ni Lila na ito na ang pagkakataon upang saklawin ang mga kwento ng kanilang mga tagumpay. Pwede tayong magdaos ng isang storytelling event, kung saan ang bawat isa sa atin ay maaaring magbahagi ng kani-kanilang karanasan at kung paano nagbago ang kanilang buhay sa tulong ng ibang tao, suhestyon niya. Ako ang gagawa ng mga visual na likha at palabas. Sa pamamagitan ng sining, mahihikayat nating makinig ang iba, dagdag ni Arnel. Some agree ang lahat, at si Elena ay nag-alok na dagdagan ng mga herbal remedies at natural na mga gamot para sa mga dadalo. Ipinakita ng grupo ang kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang talento para sa event na iyon. Sa araw ng storytelling event, napuno ang plaza ng mga tao mula sa bayan at mga bisita mula sa mga kalapit na barangay. Isa-isa nilang ibinahagi ang kanilang mga kwento ng naglipa ng takot, pag-asa, at pagtanggap. May mga lumapit mula sa iba't ibang anggulo, mga batang natutong muling mangarap, mga matatanda na natutunang yakapin ang kanilang pagkakaiba, at mga nakatatanda na nagbigay ng kanilang sariling kwento ng pagbabago. Habang ang mga tao ay nakikinig kay Elena, hawak ang isang magandang at maingat na ginawa na libro ng mga kwento, napansin ni Greg na unti-unti nang nagbabago ang mga tao. Nakita niya ang mga mata ng mga tao na nagliliyab sa inspirasyon. Sa isang sulok, makita niyang nakatanga si Marco kay Elena, na may mga pastes at langis na dinadala at pumapaligid sa mga tao, lumilikha ng kasiyahan at kagalakan. Ang mga kwento ay umabot sa puso ng bawat isa. Dumating ang panibagong yulong ng pag-asa, at unti-unting naalis ang takot at pangamba sa mga tao. Sa dulo ng event, tumayo si Greg sa harap ng mga tao. Nais kong humingi ng tawad sa lahat. Nagkamali ako sa mga akala ko. Patuloy tayong makinig at matuto mula sa isa't isa. Ang pagkakaintindihan at pagbubukas ng isipan ang susi sa ating pagkakaisa. Pamatak ang mga luha ng mga tao sa paligid, at sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon ang bayan upang yakapin ang pagkakaiba-iba at ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang mga tao ay nagpasalamat kay Elena, sa mga bagong karanasan at sa mga kwentong kanilang natutunan. Mula roon, nagpatuloy ang bayan sa kanilang pagtutulungan. Si Elena ay naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay, nagbigay ng kaalaman tungkol sa kalikasan at hilang. Ang bayan ay nahubog at naging mas makulay at masigla, tungo sa mga bagong pagkakataon at sama-samang pangarap. Sama-samang nagsimula ng isang mas maliwanag na kinabukasan, pinilit nilang hindi lamang balikan ang kanilang nakaraan, kundi ituloy ang kwentong kanilang sinimulan, isang kwento ng pagtanggap, pagkakaibigan, at pag-ibig na walang hanggan. Habang patuloy na umuunlad ang bayan sa kanilang bagong simula, may mga anino na nagtatanim ng takot sa kanilang lokal na kagandahan.
Sa bundok na malapit sa bayan, may lumitaw na isang misteryosong karakter, si Lolo Tyro, isang matandang mang-uugoy ng mga alamat. Siya ay kilala sa kanyang kakaibang mga kwento tungkol sa mga masasamang espiritu at mga nilalang na sumasalakay sa mga tao sa oras ng takip silim. Isang gabi, habang nag-uusap ang grupo tungkol sa mga plano para sa susunod na proyekto, biglang nag-interrupt si Lolo Tyro. Minsan, ang mga kalikasan ay may sariling kaluluwa. Meron tayong mga nilalang sa ating paligid na maaaring hindi natin makita, ngunit nandyan sila at nagmamasid, sabi niya habang nakatingin sa madilim na kagubatan. Nagtaka sina Elena, Marco, Lila, at Arnel sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin, Lolo Tyro? Tanong ni Marco. Mayroong isang multo mula sa bundok na lumabas sa bawat ikalawang buwan at nagdadala ng sumpa sa mga may masamang intensyon. Kung hindi tayo magiging maingat, maaari nitong maapektuhan ang ating bayan, sagot ni Lolo Tyro, ang kanyang boses ay puno ng babala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may mga unti-unting nangyaring kakaiba sa bayan. Ang mga alaga nilang hayop ay biglang nanghihina, at may mga nag-report ng mga nawawalang bagay, mga kagamitan, pagkain, at maging mga alagang hayop. Ang takot ay unti-unting bumabalot sa bayan. Isang gabi, nagpasya ang grupo na alamin ang katotohanan sa likod ng sinasabing sumpa. Kailangan nating makilala ang multong ito upang malaman natin kung ano ang tunay na dahilan ng mga kaganapang ito, sabi ni Elena, na naninindigan na makatulong. Nagplano sila na magdaos ng isang vigil sa hangganan ng kagubatan sa bisperas ng paglitaw ng multo. Kumpleto ang kanilang mga kagamitan, si Elena ay nagdala ng mga herbal na remedyong makakapagbigay ng proteksyon, si Greg ay humawak ng mga simbolong panggamot, habang sinamahan sila ni Lolo Tyro para sa kanyang karanasan. Sa paglipas ng gabi, naglatag sila ng mga makukulay na tela at kandila, nagdasal ng sama-sama, at nagbigay ng mga regalo sa mga espiritu. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting yumigting ang hangin at tila may mga anino sa paligid. Naramdaman nila ang presensya ng isang nilalang. Maya-maya, isang nakakatakot na anyo ang lumitaw sa gitna ng dilim. Isang babae na may mahabang itim na buhok at maputlang balat, di kapangyarihang nakangiti, ngunit mayroon itong ibang aura na parang nagbibigay takot. Bakit ninyo ako tinawag? Tanong niya, ang kanyang tinig ay tila umaabot sa aking kaharian. Nanindig ang mga balahibo sa katawan ng grupo. Si Lolo Tyro ang unang nagtanong, kami po ay nagtipon upang malaman ang inyong pagkaako. Nagdudulot ng takot at kalituhan ang inyong presensya sa aming bayan. Ngunit ang babae ay bumaling kay Elena. Ikaw lamang ang may kakayahang makaramdam ng tunay na kalikasan at karamdaman. Ano ang gusto mong iparating sa akin? Isang masalimuot na pag-uusap ang naganap sa pagitan nilang lahat, at natuklasan nila na ang babae ay hindi masama kundi isang espiritu na nagtatanggol sa lupa at likas na yaman. Ang kanyang galit ay dulot ng pagkasira ng kalikasan at mga kaguluhan sa bayan. Ang mga espiritu ng kalikasan ay natatakot para sa inyong mga pagkilos. Ito ang mga dahilan kung bakit may mga naglalaho at nanghihina. Kailangan ninyo akong paggalang sa mga presensya sa paligid at ituwid ang inyong mga pagkakamali, paliwanag niya. Nagpasya ang grupo na tulungan ng espiritu na maibalik ang balanseng nawasak sa kanilang paligid. Tutulungan ka namin. Sisikapin naming ituwid ang aming mga pagkakamali upang mawala ang takot na dala ng sumpa, sinabi ni Greg. Mula sa gabing iyon, nagsimula silang gumawa ng mga hakbang upang muling ipagpaganda ang kanilang bayan. Nagdaos sila ng mga clean-up drive para sa kalikasan, nag-implement ng mga bagong batas tungkol sa pangangalaga sa kalikasan, at itinaguyod ang respeto sa mga espiritu at nilalang ng kanilang lugar. Unang nakipagtagisan sila sa mga kakaibang kaganapan, sa tulong ni Lolo Tyro, upang mapanatili ang koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Sa kalaunan, habang patuloy na umuunlad ang kanilang bayan,
unti-unti ring naalis ang mga sumpa at takot. Ang babae mula sa bundok, na naging simbolo ng kanilang pakikipagsapalaran, ay nagpasalamat nang lumipat siya sa kalikasan, na may mga ligaya at pag-asa na iniwan sa kanila. Ngunit may kasunod pang hamon. Habang natutulog ang bayan sa ilalim ng buwan, nagpakita ang mga dilaw na mata sa dilim, mga anino sa paligid. May bagong banta na umaaligid, isang mas malalim na kasaysayan na naging puno ng pagkakamali at pagdurusa. Ang mga huling pahayag ni Lolo Tyro sa susunod na gabi, mag-ingat, mga anak. May isang mas madilim na puwersa ang nagmamasid. Hindi lahat ng multo ay masaya sa inyong pagbabago. Sumiklab ang mga pangarap at takot na muling ipagsanib. Ano ang mangyayari sa bayan sa harap ng mga bagong pagsubok? Sa kanila bang pagtutulungan, makakayanan nila ang mga takot sa hinaharap? Nang magpatuloy ang kanilang mga hakbang sa pagbuo muli ng bayan, patuloy ang mga kakaibang kaganapan na nagdudulot ng takot at pangamba. Sa kabila ng mga pagsisikap na ipanumbalik ang kalikasan, tila may isang madilim na puwersa pa rin ang nasa likuran ng lahat ng ito. Ipinatawag muli ni Lolo Tyro ang mga tao mula sa bayan upang ipaalam ang isang mas nakabahalang balita. May mga anino na lumilitaw sa madilim na kagubatan tuwing gabi. Ang mga ito ay nagdadala ng sigwa at kahirapan. May mga nagsasabi na ito ay mga espiritu ng mga nawala sa bayan, inangkin ng galit at pagkabagot. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya. Itong mga anining ito ay nagiging sanhi ng paglala ng mga suliranin. Kailangang malaman natin kung paano ito lahat nag-uugat, dagdag niya. Ang mga tao sa bayan ay nagkagulo, puno ng takot at pagdududa sa kanila. Sa panibagong pangkat, nagpasya si Alena na bumuo ng isang mas malalim na plano. Kailangan nating alamin kung anong nagiging sanhi ng galit ng mga espiritu. Mag-organisa tayo ng isang pagtuklas, isang paglalakbay sa loob ng bundok, upang sumisid sa mga kasaysayan ng ating bayan, mungkahi niya. Tinalakay ng grupo ang kanilang mga balak. Si Elena, si Marco, at si Arnel ay sumang-ayon, at nagsimula silang maghanda para sa kanilang pakikipagsapalaran. Sinabihan sila ni Lolo Tyro na dalhin ang mga simbolo ng proteksyon at mga kasangkapan upang magbigay ng respeto sa mga espiritu. Sa pagdating ng gabi, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa bundok. Sa pagsisimula ng kanilang pag-akyat, tila nagbago ang hangin at ang pinakapayapang kalikasan ay nagbabadya ng isang kakaibang tensyon. Nakakarinig sila ng mga ungol at malamig na hangin na tila nagdadala ng mga nilalang. Habang patuloy silang umakyat, napansin ni Lila ang mga misteryosong simbolo na nakaukit sa mga bato, na tila mga alaala ng mga naunang tao. Mukhang mayroong kwento dito, sabi niya. Ang bawat simbolo ay nagpapahiwatig ng mga pagkakaunawaan at mga alamat ng mga ninuno ng bayan. Maya-maya, nakarating sila sa isang banten ng mga nalaglag na puno, at sa gitna nito ay may isang misteryosong kuweba. Dito ang liwanag ng mga espiritu, aniya ni Lolo Tyro, masigla at may determinasyon. Pumasok sila sa kuweba, ang mga dalang ilaw ay nagpapahintulot sa kanila upang makita ang mga pader na puno ng sinaunang mga guhit. Sa gitna ng kuweba, isang malaking altar ang nakatayo, napapaligid ng mga isinagawang alay, mga bulaklak na itim at mga hayop, na tila inalay ng may pag-asa at mayor na kalungkutan. Ngunit bago sila nakapag-isip, narinig nila ang isang malalakas na tunog ng mga pagyugyug. Isang malalim na tinig ang umabot mula sa dilim, "Bakit ninyo ako binabastos? Bakit ninyo sinasaktan ang aming mga alaala?" Sumisigaw ang tunog na umabot sa kanlungan ng kanilang mga kaluluwa. Nakita nilang lumitaw ang isang bumigkas na katawan, isang espiritu ng isang lalaking may mga sulat sa balat, puno ng galit at takot. "Huwag kayong lumapit. Ang pag-aalay dito ay para sa mga hindi nakikinig sa aming mga panawagan." Nagdala iyon ng matinding takot sa lahat. Humingi si Lolo Tyro ng tawad, "Hindi namin ibig na saktan ang iyong mga alaala.
Kami po ay dito upang magbigay pugay at upang alamin ang saloobin ninyo. Ngunit ang Espiritu ay bumagsak sa galit. Kayo ang mga nagwasak sa aming lupain. Kayo ang sanhi ng pagtalikod ng mga espiritu. Dapat kayong magbayad ng halaga. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagdesisyon ang grupo na magbigay ng mga alay. Inilatag nila ang mga bulaklak at mga simbolo ng kanyang mga ninuno, nagdasal ng sama-sama, at humingi ng tawad sa mga espiritu mula sa kanilang bayan. Dahil sa kanilang kontig na pag-aalay, unti-unting nasalayan ang mga mata ng espiritu na nagbago mula sa galit patungo sa lungkot. Ang inyong pakikipagsapalaran ay isang simula. Kailangan niyong magkakaroon ng pagkakaisa para sa mga bersyon ng kalikasan, sabi niya na may lungkot sa tono. Mula sa malayo, nakaramdam sila ng mga kung ano ang maaaring magsilbing panalangin mula sa mga anino. Ang mga espiritu ay nagpakita sa isang mas maliwanag na anyo at nagbigay ng bagong sigla sa bayan. Magtulungan sila at igalang ang aming sining at kultura. Matapos ang pag-uusap, ang malamig na presensya ng espiritu ay naglaho, ngunit nag-iwan ng aral sa kanila na hindi nila kailanman dapat kalimutan. Ang gabi ng kanilang paglalakbay sa kuweba ay naging isang makasaysayang bahagi ng bayan. Sa pagbalik nila, nagkaroon sila ng malalim na pagtanggap sa kanilang mga karanasan. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga natutunan at nagpatuloy sa kanilang layunin ng pag-aalaga sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may mga anino pa ring nagkukubli, mga lihim at kasaysayan na hindi pa natutuklasan. Ano ang susunod na hakbang para sa kanilang bayan? Ang mga tanong na nalalapit ay nagbigay ng panibagong takot at pag-asa. Sila ba ay handa sa mga susunod na pagsubok na dala ng mga sikretong nakatago sa ilalim ng lupa? Sa mga puwersa ng liwanag at dilim na nakatayo, handa na bang muling ipaglaban ang mga pagkakataon para sa kalikasan at para sa kanilang bayan? Sa mga araw na sumunod sa kanilang karanasan sa kuweba, unti-unting bumalik ang mga tao sa kanilang mga nakasanayang gawain. Ngunit, dala ng mga pangyayaring iyon, tila nagkaroon ng bago at mas malalim na kamalayan ng bawat isa. Pinagtulungan nila ang pagbubuklod ng kanilang bayan sa isang mas makulay at mas mayamang kultura, bilang pagkilala sa mga espiritu na nagbigay sa kanila ng pagkakataong muling magtayo. Si Alena, na naging pinuno ng grupo, ay nagpasya na magsagawa ng isang festival sa bayan para ipagdiwang ang kanilang bagong natutunan. Tayo'y magdaos ng isang pagdiriwang para sa mga ninuno at sa mga espiritu ng kalikasan. Hindi lang ito isang selebrasyon kundi isang pagkakataon na ipakita ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating bayan at sa mga nakaraan, mungkahi niya. Pinagtulungan ng lahat ang paghahanda para sa nasabing pagdiriwang. Nag-alay sila ng mga pagkaing lokal, mga likhang sining, at mga awitin at sayaw mula sa kanilang kultura. Sa bawat araw ng paghahanda, nagkaroon sila ng mga talakayan at pagninilay tungkol sa mga simbolo ng pagkakaisa at respeto sa kanilang kalikasan. Sa araw ng pagdiriwang, dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. Kasama ang mga bata, matatanda, at mga kabataan, nagpunta sila sa plaza sa gitna ng bayan. Nagsimula ang pagdiriwang sa isang ritual ng pag-aalay, kung saan nagbigay sila ng mga bulaklak at ibang alay bilang pagpapahalaga sa mga espiritu at kalikasan. Habang nagsasayaw ang mga tao at umaawit, umabot ang kanilang mga tinig sa pundasyon ng mga bundok. Naalis ang mga ulap na nagtatakip sa kalangitan, at mula sa liwanag ng araw, tila bumaba ang lilim ng mga anino at nagbigay ng liwanag sa mga tao. Ngunit habang nagdiriwang ang bayan, may mga matang nanunood mula sa kabundukan, mga nilalang na hindi naligalig sa mga pagdiriwang ngunit tila nagdadala ng puot at pagkabalisa. Ang isang hindi kilalang presensya ay nagmamasid sa kanilang mga galaw, at sa isang pagtunog ng tambol, ang hangin ay tila napuno ng tensyon. Pagsapit ng gitnang gabi, habang ang mga tao ay nawawala sa kanilang kasiyahan, may isang matinding hangin na humampas sa bayan.
Nagsimula ang mga anino na sumiklab sa paligid, tila nagdadala ng sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Iwanan ninyo ang aming lupa. Hindi ninyo kami nauunawaan. Sumigaw ng nakakatakot na tinig na mula sa nakatagong anino. Napatigil ang lahat sa pagdiriwang, natigilan sa ginagalawan ng kalikasan. Laking gulat ng lahat nang biglang sumulpot ang anino ng lalaking espiritu na kanilang nakaharap sa kuweba. Sinira ninyo ang aming kasaysayan. Patuloy na lumalayo ang inyong mga puso sa mga kasaysayan ng mga ninuno. Muling nagkaroon ng takot sa mga tao, ngunit si Alena, na nagpakita ng lakas, ay humarap sa espiritu. Hindi namin sinasadya, nais naming ipakita ang aming pagsisikap na muling ipagbigay-pugay sa inyo at sa aming kalikasan. Hindi na kami magwawalang bahala. Nagpakita ng lalim ang mga mata ng espiritu, at tila nagbigay liwanag ang kanyang mga anyo. Kailangan ninyong ipaglaban ang inyong mga ipinaglalaban. Hindi ito nagtatapos dito, may mga secret ong nakatago sa loob ng mga bundok. Kailangan ninyo itong malaman upang muling makabangon. Paano kami makakahanap ng mga nakatagong lihim? Tanong ni Lila sa pagdadrama ng oras. Ano ang dapat naming gawin? Mayroong isang alamat sa ilalim ng mga bundok na naglalaman ng mga aral at kasaysayan ng mga ninuno. Kailangan ninyo itong hanapin. Lumabas kayo sa mga anino at subukan ang inyong mga lakas, sagot ng espiritu, bago siya muling nagdilim. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ng mga tao na ang kanilang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa kalikasan kundi pati na rin sa kanilang mga pagkakamali at pag-aaral mula sa mga ito. Nagkaisa sila sa kanilang mga adhikain, upang hanapin ang mga lihim na nakatago, hindi lamang para sa kanilang bayan kundi para sa mga espiritu at sa kanilang mga ninuno. Kinabukasan, dali-dali silang nagplano ng kanilang susunod na hakbang. Humirang sila ng mga grupo para mag-explore sa mga bundok at alamin ang mga alamat na ikinwento. Ang bawat isa ay nagdala ng mga gamit at simbolo ng kanilang dinarones, upang ipakita ang kanilang pagkakaisa habang sila'y maghahanap ng kaalaman. Ipaglalaban natin ang karapatan ng kalikasan at ang kasaysayan ng ating mga ninuno, sabi ni Marco sa grupo. Walang anino na makakapigil sa atin. Sa paglalakad patungo sa liwanag, makikita natin ang daan patungo sa hinaharap. Handang-handa na silang sumuong sa bagong hamon. Bawat hakbang ay puno ng pag-asa na makatagpo ng mga nakatagong yaman ng karunungan at mga alaala. Handa na silang ipaglaban ang karapatan hindi lamang para sa kanila kundi para sa mga anino at espiritu na sa kabila ng dilim ay nagbigay sa kanila ng liwanag. Sa pag-usal ng mga salita ng pag-asa, ang bayan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga tala, kasabay nilang pinapangarap ang mas masaganang kinabukasan. Sa kanilang paglalakbay patungo sa mga bundok, ang grupo ay puno ng determinasyon at pag-asa. Si Alena, bilang leader, ay nagbigay ng mga tagubilin sa kanilang mga kasama. Maging maingat tayo sa ating mga hakbang. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa bawat pagsubok na ating haharapin. Habang sila'y naglalakad, napansin nila na ang paligid ay tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Ang kalikasan ay tila nag-aanyaya sa kanila na mas maging matatag at masigla. Sa bawat hakbang, nadarama nila ang nakatagong kapangyarihan ng mga ninuno, mga sigaw ng tagumpay at pag-asa na patuloy na umaabot sa kanilang mga puso. Pagdating nila sa paanan ng mga bundok, isang matandang tao ang kanilang nasalubong. Siya ay nakasuot ng isang mahabang puting balabal at may isang mahaba at puting balbas. Sa kanyang mga mata, makikita ang mga alaala ng nakaraan. Saan kayo patungo, mga batang mandirigma? Tanong niya. Hinahanap namin ang mga nakatagong lihim ng aming mga ninuno at kalikasan, tugon ni Alena, puno ng sigla. Ang mga lihim ay hindi basta-basta natutuklasan. Kailangan ninyo ng kaalaman, lakas ng loob, at tiwala sa isa't isa. Ibinubulong ng hangin ang mga sagot, ngunit kailangan ninyo rin munang marinig ang tibok ng inyong mga puso, sabi ng matanda.
Nang makuha nila ang kanyang mensahe, nagpatuloy sila, subalit mas maingat na sa kanilang mga hakbang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sila ay tumigil sa isang malaking kuweba na nakatago sa likod ng mga talon ng tubig. Ang mga tunog ng patak ng tubig ay tila nagsasama-sama sa isang makabagbag damdaming melodya. Dito tayo, bulalas ni Marco habang pinagmamasdan ang bibig ng kuweba. Baka dito natin matuklasan ang mga lihim. Minsan, may narinig silang boses mula sa loob ng kuweba. Kailangan ninyong patunayan ang inyong sarili. Huwag kayong matakot na harapin ang inyong mga takot. Ang boses ay tila mula sa mga tahimik na anino. Sa pagdinig sa boses, ang bawat isa ay nag-isip tungkol sa mga pangarap at takot na dala nila. Bumalik si Alena sa kanyang puso. Kailangan nating ipakita na ang ating pagkakaisa ay mas malakas sa takot. Ang bawat pagkakamali at takot ay bahagi ng ating paglalakbay. Sasama-sama tayo. Nagpasya silang pumasok sa kuweba. Ang dilim ay tila bumabalot sa kanilang ngunit sa bawat hakbang, may nag-aapoy na sinag ng pag-asa. Habang sila'y naglalakad, nakatagpo sila ng mga simbolo na inukit sa bato, mga larawan ng mga yata ng mga ninuno na naglalakbay at lumaban para sa kanilang bayan. Mahahalagang aral ito. Tingnan nyo, sigaw ni Lila habang ipinapakita ang mga simbolo. Ito ay simbolo ng tapang at pagkakaisa. Ang mga ninuno natin ay naharap din sa mga pagsubok. Patuloy silang naglakbay sa loob ng kuweba hanggang sa umabot sila sa isang malawak at maliwanag na silid. Dito, nakita nila ang mga boses ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno, isang makulay na pagsasama ng liwanag at tunog. Salamat sa inyong pagpunta, sabi ng isang espiritu na lumitaw mula sa liwanag. Dala ninyo ang pag-asa ng inyong bayan. Nandito kami upang matutunan ang mga aral mula sa inyo, sagot ni Alena, nang may buong paggalang. Ang kasaysayan ay naglalaman ng mga tanong na nagbibigay daan sa mas malalim na kaalaman. Kailangan ninyong alagaan ang mga lihim na ito at ipasa sa susunod na henerasyon, saan ng espiritu. Ang inyong bayan ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, at ang pagsisikap ninyo ay isang paraan upang mapanatili ito. Ngunit, may mga hadlang na kailangan ninyong harapin. Mula rito, binigyan sila ng mga aral, mga kwento tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal sa kalikasan, at ang masakit na katotohanan ng mga maling desisyon sa nakaraan. Naipasa sa kanila ang mga kwento ng mga tagumpay at pagkatalo ng kanilang mga ninuno, na siyang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang mga puso. Habang sila ay nagtutulungan upang maunawaan ang mga mensahe, nagpasya ang grupo na maging tagapangalaga ng mga aral ng kanilang mga ninuno. Kailangan nilang ipalaganap ang mga ito sa kanilang bayan at kilalanin ang mga pagkakamali ng nakaraan upang hindi na ito maulit. Sa kanilang paglabas, ang mga espiritu ay nagpaalam, magsimula nawa ang bagong yugto ng inyong bayan. Huwag kalimutan ang mga aral. Kami nandyan, nasa likod ninyo ang anumang hamon. Nagpasya silang bumalik sa kanilang bayan hindi lamang dala ang kaalaman kundi pati na rin ang determinasyon na ipaglaban ang kanilang kalikasan at mga ninuno. Nag-umpisa na silang magplano ng mga proyekto para sa kanilang bayan, tulad ng mga programang pang-edukasyon tungkol sa kalikasan at mga gawain para sa mga kabataan upang mas mapalalim ang kanilang pagkakaintindi sa kasaysayan. Makikipagtulungan tayo sa bawat isa, sabi ni Lila. Ipapaabot natin ito sa lahat. Magsasama-sama tayo para ipaglaban ang ating mga ninuno at kalikasan. At sa muling pagsilang ng pag-asa, ang kanilang bayan ay muling nagkaroon ng liwanag. Nagsimula silang magsimula ng mga proyekto, nagtutulungan upang maging isang mas maunlad at responsable na komunidad na may ganap na pagmamalasakit sa kalikasan at sa kanilang mga kasaysayan. Ang bawat hakbang ay nagbabadya ng tagumpay at pag-asa. Ang mga nilalang na may anino ay muling nagbigay liwanag sa kanilang bayan. Bawat isa ay naglalakbay sa tamang landas, kaya't hindi na muling mawawala sa kanila ang mga usaping nakatakdang lumitaw. Sa paglipas ng mga buwan,
unti-unting nagbago ang bayan. Ang mga proyekto na inilunsad ng grupo ay nagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan. Nagsimula silang mag-organisa ng mga seminar at workshop sa mga paaralan, kung saan itinuturo ang mga aral mula sa kanilang mga ninuno at ang halaga ng pag-alaga sa kalikasan. Isang umaga, nakatanggap ng balita si Alena mula sa kanilang mga nakababatang kaibigan. Alena, nagtatanghal ng isang malaking festival ang bayan ng San Felipe. Ito ay para ipagdiwang ang ating kultura at mga tradisyon. Sabi ni Lara, ang isa sa mga kabataan sa kanilang grupo. Napakabuting ideya ito. Maaari nating ipakita ang mga aral na natutunan natin at ipalaganap ang ating mga mensahe, sagot ni Alena, puno ng sigla. Kailangan natin ng mga aktibidad at pagtatanghal na magpapakita ng ating pagmamalaki sa kalikasan at kultura. Ang grupo ay sumang-ayon. Nagplano sila ng isang malaking pagtatanghal sa festival, kung saan ipapakita nila ang mga kwento ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng sayaw, musika, at mga visual na sining. Nagsimula silang mag-rehearse at lumikha ng mga sandata at kasuotan mula sa mga lokal na materyales na nagpapakita ng kanilang kultura. Habang patuloy ang kanilang paghahanda, napansin nila na unti-unting bumabalik ang pag-asa at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Ang mga matatanda ay mas nagkakatawang buhay sa mga pag-uusap na may kinalaman sa kanilang mga tradisyon, habang ang mga kabataan ay nagiging mas masigasig sa pag-aaral ng kasaysayan ng kanilang bayan. Ang pisikal na anyo ng kanilang bayan ay nagbago rin, mula sa mga basura at kalat, ang mga kalye ay nagiging malinis. Nagsimula ang mga tao na magtulungan sa mga proyektong pangkalikasan, katulad ng pagtatanim ng mga puno sa paligid at paglilinis ng mga ilog. Sa araw ng festival, nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza ng bayan. Ang mga ilaw at dekorasyon ay nakabighani sa mata, mga banderitas na pumapailan lang sa hangin, mga pagkain at mga produktong gawan ng kamay mula sa mga lokal na artisano. Ang bayan ay puno ng kasiyahan. Dumating ang kanilang grupo sa eksena, nakasuot ng mga makukulay na kasuotan na hindi lamang nagpapakita ng kanilang kultura, kundi pati na rin ang kanilang pagmamalaki sa kanilang bayan. Pinalakpakan sila habang nagsimula ang kanilang pagtatanghal. Sa pagdiriwang na ito, yaya ni Alena sa mga tao, ipinapakita natin ang ating lakas bilang isang komunidad. Tayo'y nagkaisa upang ipagpatuloy ang mga aral ng ating mga ninuno at ipaglaban ang ating kalikasan. Ang bawat hakbang na ating tinatahak ay para sa susunod na henerasyon. Ang kanilang pagtatanghal ay nagtakda ng mga kwento ng pakikibaka, pag-asa, at pagmamahal sa bayan. Ang mga tao sa paligid ay nahulog sa spell ng mga kwentong masiglang inawit, sinayaw, at sinalamin sa mga visual na obra. Maya-maya, ang liwanag mula sa mga ilaw ay naghalo sa mga ngiti at palakpakan ng mga tao. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ng grupo ang tunay na halaga ng kanilang mga pagsisikap. Sila ay hindi lamang mga kabataan na may pangarap, sila ay mga tagapangalaga ng kultura at kalikasan, mga bagong bayani ng kanilang bayan. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, may mga usap-usapan na nag-umpisang kumalat. Isang grupo ng mga tao mula sa kalapit na bayan ang nagbalik at nag-uusap tungkol sa mga plano nilang linangin ang ilang bahagi ng kanilang lupa para sa isang malaking proyekto na maaaring makasira sa likas na yaman ng kanilang bayan. Hindi natin maaring payagan ito, sigaw ni Marco nang marinig ang balita. Kailangan nating ipaglaban ang ating bayan. Kung hindi tayo kikilos, mawawala ang lahat ng ating mga pinagsikapan. Ang grupo ay nagtipon muli. Napagpasyahan nilang mag-organisa ng isang pagpupulong upang ipahayag ang kanilang saloobin. Kailangan nating itaas ang kamalayan ng ating mga kababayan. Hindi sapat ang masaya tayong nagdiwang. Sa mga darating na araw, para sa kalikasan at sa ating kinabukasan, kailangan nating kumilos, pahayag ni Alena. Nagbigay sila ng babala sa mga tao sa bayan tungkol sa mga panganib ng proyekto.
Pinagpulong-pulong nila ang mga tao, nagdisenyo ng mga poster, at naglunsad ng mga talakayan upang ipaalam ang tunay na epekto ng mga hakbang na ito. Sa mga araw na sumunod, ang bayan ay nagiging mas aktibo sa usaping pangkalikasan. Unti-unting napansin ng lahat ang halaga ng kanilang likas na yaman at ang mga aral na nakaukit sa kanilang mga puso. Sa isang malaking pagpupulong sa plaza ng bayan, hinimok ni Alena ang mga tao na hindi hayaan ang ibang tao na manghimasok sa kanilang likas na yaman. Magsama-sama tayo at ipaglaban ang ating tahanan. Ipakita natin na bilang isang komunidad, mas malakas tayo at handang ipaglaban ang ating mga pansariling interes. Sumagot ang mga tao sa tawag ni Alena. Magkasama, nagtayo sila ng isang komiteng tatalakay sa kanilang mga ipinaglalaban, isang komiteng handang ipagtanggol at ipakita ang kanilang pagkakaisa. Kasama ang mga taga-suporta mula sa iba pang bayan, nag-organisa sila ng isang malaking rally upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa proyekto. Ang kanilang tinig ay umabot sa mga lider at naging inspirasyon ng iba pang mahilig sa kalikasan sa mga kalapit na bayan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa mga linggong iyon, ang bayan ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Isang bayang handang ipaglaban ang kanilang yaman at kultura, nagsisilbing alaala ng kanilang mga ninuno na nagsikap para sa susunod na henerasyon. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga pagsubok na nakatago. Galit at pagdududa mula sa mga taong tumututol sa kanilang laban ang patuloy na bumabalot. Sa paghaharap na ito, tuntunin ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa kanilang bayan, susubok na damit ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Magsisimula na silang makipag-usap sa kanilang mga kaaway. Sa ganitong pakikipaggawa ng koneksyon, umaasa sila na ang kaalaman at puso ng bawat isa ay maaaring damaloy sa mga likha at produkto ng kanilang bayan. Sa paglalaro ng liwanag at dilim, isang bagong kabanata ang naghihintay. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang bayan at sa kanilang laban? Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang mobilisasyon ng mga tao sa bayan ng San Felipe. Ang mga debate at diskusyon sa plaza ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang boses, at sa pagkakataong iyon, may mga bagong taga-suporta silang nakuha mula sa mga katabing bayan. Ang kanilang pagkilos ay hindi lamang umabot sa kanilang lokal na komunidad kundi pati na rin sa mga mas mataas na ahensya ng gobyerno. Isang araw, nakatanggap ng balita si Alena mula kay Marco. Alena, mayroong planong pagdinig sa susunod na linggo tungkol sa proyekto. Kailangan nating lumahok at ipahayag ang ating saloobin. Dapat tayong maging handa, sagot ni Alena. Kailangan nating ipakita sa kanila kung gaano kahalaga ang ating kalikasan sa mga tao at sa ating kultura. Nagsimula ang kanilang preparasyon. Nagtulong-tulong ang lahat para gumawa ng mga presentasyon, mga visual aids, at mag-ensayo ng mga talumpati. Isang bagong pag-asa ang pumasok sa kanilang grupo, hindi lamang sila nagsisilbing boses ng kanilang komunidad kundi pati na rin tagapagtanggol ng kanilang mga kayamanan. Sa araw ng pagdinig, punong-puno ang bulwagan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan. Ang mga nagpalakas ng loob sapagkat naniniwala silang ang kanilang boses ay may lakas na makapagbago. Kasama ang kanilang mga guro at matatanda, nagtipon-tipon sila sa harap ng mga mambabatas na naruroon. Nagsimula ang pagpupulong, at ang mga boses ng kanilang mga kababayan ay umabot sa mga tagapakinig. Isa-isa silang naglahad ng mga kwento. Si Lara, na ipinahayag ang kanyang mga alalahanin ukol sa mga hayop at mga halaman na maaaring masira. Mahalaga ang mga ito sa ating buhay, sabi ni Lara, hindi lamang para sa atin kundi para sa susunod na henerasyon. Si Marco naman ay nagbigay diin sa kalikasan bilang isang simbolo ng kanilang kultura. Kung mawawala ang ating mga yaman, mawawala rin ang ating pagkakakilanlan. Kailangan nating ipaglaban ang mga ito. Nang matapos ang mga talumpati,
Ang mga mambabatas ay bumunot ng kanilang mga papeles at nagsimulang talakayin ang sitwasyon. Narinig ang mga alingaw-ngaw ng suporta mula sa mga tao. Isang boses mula sa likuran ng tumayo, isang matandang babae. Lahat tayo ay konektado sa kalikasan. Kailangan nating tulungan ang isa't isa. Wika niya, nagbigay liwanag sa sitwasyon. Sa dulo ng pagpupulong, nagdesisyon ang mga mambabatas na irehistro ang kanilang mga alalahanin at ipahayag ang nais ng bayan. Kami ay nakikinig, wika ng isang mambabatas, at nangako kaming tututukan ang isyong ito. Ang inyong komunidad ay nararapat na marinig at pag-ingatan. Pinuno ng sigla ang kwadro ng mga kabataan at matatanda mintros na katayo sa silid. Lumabas sila na puno ng pag-asa, sapagkat ang kanilang mga boses ay narinig at kinilala. Ngunit sa kabila ng magandang balita, may mga hindi naniniwala at patuloy na naninindigan na ang proyekto ay dapat ituloy. Sa isang pahayag mula sa kalapitbayan, may mga taong nagpakita ng pagtutol. Huwag silang hayaan na hamarang sa ating progreso. Kailangan natin ng pag-unlad, ang kanilang sinasabi. Ngunit sa mga puso ng mga taga San Felipe, ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay hindi lamang sa material na bagay kundi sa pagkeska na ang kanilang kalikasan at kultura ay nararapat na protektahan. Habang patuloy ang laban, nagplano ang grupo ng isang malaking kampanya upang ipakita ang kanilang pagmamalaki sa kanilang kalikasan. Nag-organisa sila ng isang Clean and Green Day, kung saan ang lahat ay natipon upang linisin ang paligid, magtanim ng mga puno, at ipakita sa iba pang bayan kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang yaman. Sa araw ng kampanya, puno ng pag-asa ang bayan. Kasama ang mga pamilya, mga bata, at mga matatanda, sama-sama silang nagtrabaho. Nagsimula ang mga tao na makilala ang isa't isa at mas lalong tumibe ang kanilang samahan. Ang tunay na diwa ng bayan ay muling nasalayan, at ito ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa wakas, umabot ang kanilang mga boses sa mga ahensya ng gobyerno, at may mga opisyal na bumisita sa kanilang bayan. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na ipahayag ang kanilang saloobin. Sinuri ng mga opisyal ang mga naging hakbang ng bayan. Na-inspire sila sa determinasyon ng mga tao na ipaglaban ang kanilang kalikasan at kultura. Sa kanilang pagsusuri, nagdesisyon ang mga ito na ipatigil ang proyekto. Sa mga taong ito, natutunan kong ang yaman ng isang bayan ay hindi lamang makikita sa mga gusali kundi sa mga puso ng bawat tao. Ipinapakita ninyo ang tunay na halaga ng kalikasan at pagkakaisa, ang mensahe ng isa sa mga opisyal. Dahil dito, nakatakdang maipasa ang isang bagong batas na nagtatanggol sa kanilang mga likas na yaman. Napuno ng sigla ang plaza ng bayan, ang mga tao ay nagsaya at nagdiwang ng kanilang tagumpay. Ang laban na pinagdaraanan nila ay tila nagbunga. Ngunit sa walang humpay na sama-sama at pagtutulungan, nahubog ang kanilang bayan hindi lamang upang protektahan ang kalikasan kundi upang ipaglaban ang kanilang pagkakakilanlan. Sa dulo, hindi lamang isang laban ito para sa kalikasan kundi isang kwento ng pagkakaisa, pagmamahal, at ang tunay na halaga ng isang komunidad. Ang bayan ng San Felipe ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa, isang tahanan para sa kinabukasan. Sa ilalim ng malinaw na langit, napagtanto nila na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga material na bagay kundi sa pagkakaroon ng iisang layunin at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa mga susunod na taon, ang kanilang kwento ay magiging inspirasyon para sa mga bagong henerasyon. At sa mga ngiting namumutawi sa kanilang mga labi, nagpatuloy ang kwento ng bayan ng San Felipe, na puno ng pag-asa at pagmamalaki.